Hello mga kabibi! Day off ko nga ngayong araw na ito at maaga akong aalis. Ayan nga at nakaligo na ako at nagpe-prepare na ng aking sarili. Suot na ng sapatos, ganyan. At nabubulol pa nga mga kabibi. At dahil ngayong araw nga ay Friday, wala akong kasamang lalabas. Gawa ng ang normal days ng labas ng aking mga kaibigan at mga pinsan ay Sunday. At karaniwang labas nga ng mga kapwa ka-OFW dito sa Hong Kong ay Linggo. Kaya ito, mag-isa akong lalabas. Pero ang lakad ko today ay talagang pupunta ako sa lugar ng aking asawa at doon ako maglalagi sa buong maghapon. Ito na nga at nakasakay na ako ng bus. Galing nga sa lugar ng aking amo papunta sa lugar ng aking asawa ay 3 sakay ako. 2 sakay ng bus at sasakay din ako ng MTR. Yung lugar nga pala ng aking asawa ay sa Maonsyan. At ako naman ay nandito sa Panleng. So yun na nga, nakarating na nga ako ng MTR station at bumili na din ako ng ticket ko dahil walang laman yung octopus card ko. So kailangan kong bumili ng one-way ticket yarn. So ayan, may parating na agad na train, sakto sa pagpasok ko. Malayo-layo din nga talaga din ang lugar ng aking asawa sa lugar ng aking amo. So ang biyahe ko ay mga 30 minutes ganyan. 30 minutes to 1 hour. So fast forward, nakarating na nga po ako sa lugar ng Maonsyan at dumaan nga ako ng palengke. At bibili ako ng isda at pangsahog ko sa bulanglang at gusto kong magkain ng bulanglang ngayon. So naghanap-hanap nga ako saan ako makakabili ng galunggong pero wala akong makita. Pero ayan, may nakita ako na lumahan yata yan, hindi ko alam basta isda. At bumili na din nga ako dyan ng kamatis at talong pang sahog ko sa sinabawang gulay. Char. Dito nga sa Hong Kong, kung day off mo at pwede ka naman magluto, pwede kang magluto ng mga Filipino food o yung kinikrave mo na pagkain. Char. So ayun na nga, nakarating na ako sa lugar ng aking asawa. Dito yan sa Maonsyan, Hong Kong. Ito nga yung lugar nila, Bukid din. Parang nasa Pilipinas o parang nasa Oriental Mindoro lang din. At naabutan ko nga yung tita ko dyan na inaasikaso yung mga dadalhin ng kanilang amo sa restaurant ng mga isda at saka karning baka. So ito nga pala yung bahay ng aking asawa dito sa lugar ng kanyang amo. So at dahil nga hindi ako kumain ng almusal pag alis ko kanina sa bahay, ito muna, kakain muna tayo ng breakfast. Indomie noodles nga pala ito na hindi mawawala sa pagkain naming mga OFW. Masarap yan at lalo na at may karning baka pang kasama. Siyempre, hindi mawawala ang pambansang kape sa buhay ng mga OFW. Ayan, kasama na yan sa buhay namin, yung kape is life. So, hindi naman ako halatang nagutom na gutom, hindi ba? Mual-mual yan. Gutom nga ni, ay ambot. Uminom lang ako ng maligamgam na tubig kanina paggising kong na umaga. So, ayun, pagkatapos kong kumain nga ng breakfast, nilinisan ko na din yung isda, ayan. Di ko alam kung ano isda yan, parang lumahan o matambaka, basta yun. $20 nga yan, 6 na piraso, yung nabili ko. Piprituhin ko lang siya mamaya, sasahog ko sa sinabawang gulay ko. Ay, bulang lang pala. Sinabawang gulay na rin yun, di ba? So, ayan, linis na. Oh, di ba? Ay, 5 piraso lang pala siya, nang mali ako ng bili. Pagkatapos ko nga maglinis ng isda dyan, mga kabibi, maaga pa naman, mamaya na ako magluluto. Pinuntahan ko muna yung aking asawa doon sa kulungan ng kanyang mga alagang kambing. Ayan. Dahil naglilinis pa siya nung kulungan ng kanyang mga alagang kambing. So, ayan. Hindi ko pala na-off yung video. Talang-talang tuloy yung camera. Trabaho nga pala ng aking asawa dito ay nag-aalaga ng kambing. Marami siyang alagang kambing, nasa 60 plus yata. Hindi ko alam, hindi ako sure. Basta nag-aalaga siya ng... So, hindi ba umara, mga kabibi. Yung lugar nga nila dito ay talagang parang nasa probinsya. Maliwalas. Parang nasa Mindoro lang. Ayan nga, pagkatapos ko doon, umalis na din ako at kumuha na ako ng papaya dyan. Ayan. Wow. Alam nyo ba yung papaya na yan at saka itong malunggay? Galing pa ng Pilipinas yan. So, diba? Galing, dala ng tita ko at tinanim dito sa Hong Kong. So, yan, namitas na din ako ng malunggay at isahog ko sa aking sinabawang gulay. So, ayan na nga, nakasalang na nga yung aking gulay. Pinagsama-sama ko na nga lang lahat ng sahog dyan. Papaya, kamatis, sibuyas, bawang at nilagyan ko na din ng bagoong at pampalasa. At habang hinihintay ko nga na lumambot yung papaya, hinimay ko na muna dyan yung malunggay na aking isasahog din. O, imekos-mekos na natin yan insan. Hinablot-hablot ko na lang sa sanga niya. Nandyan pa ang sustansya niyan, mga kabibi. So, ayan, imekos-mekos na lang natin.
At ayun na nga mga kabibi, malambot na yung ating papaya. Nilagay ko na din yung talong. Ayan. Halo-halong konti and then takpan ulit natin at para hintayin natin lumambot. So nung malambot na nga, nilagay ko na din dyan yung dahon ng malunggay at isasabay ko na din yung paglagay ng isdang pinirito at pakukuluan na lang natin yan ng ilang minuto and then luto na. Dabulang lang, sinabawang gulay is ready. Ayan. O, diba? Charap. Pagka nga hindi pa sumarap yan ay. So, ayun na nga mga kabibi, luto na at kakain na tayo. Ayan. Meron din nga pala tayo dyang ginisang, anong tawag dyan? Alamang. Ay, alamang at saka suka. Syempre, hindi mawawala yan sa ating pangpagana. Tara, kain tayo mga kabibi. So, yun lang for today's video mga kabibi. Thank you sa panonood. Maraming salamat. Ingat tayong lahat. God bless.